Magandang umaga mga kapuso, nagbabalik po ang News TV Live. Kanselado na ang biyahe ni Pangulong Noynoy Aquino ngayong araw papuntang Leyte, ayon kay Assistant Secretary Ray Marfil. Bukas na matutuloy ang Pangulo patungong Tacloban dahil hindi raw handa ang kanilang logistics. Kumustahin naman natin ang lagay ng ating mga kababayan sa Leyte? Naroon pa rin si Ian Cruz. Ian, kumusta na dyan sa Tacloban? Marisa, ngayon ay umuulan dito sa Tacloban City. Kaya naman nga Marisa, yung mga kababayan natin na nakapila dito nga sa pila para sa libreng sakay ng C-130. Katulad ng mga nakarang araw ay naulan na naman sila. Marisa, ginaalala natin dyan, baka ngayon pumipila sila para sa C-130, pero sabi nga ng mga doktor sa AFP Medical Center, hindi malayo na baka sa mga susunod na araw o baka mamaya lamang may magkasakit diyan sa pila na yan, lalo na yung mga sanggol na bitbit ng kanilang mga ama at ina o kanilang mga lolo at lola, baka sila naman yung susunod na pipilahan ng mahaba dahil nga itong mga tao nito gutom, uhaw, pagod sa napakalayong nila kanila, pagkatapos ay mauulanan pa, maiinitan, maalikabukan at yan nga isa rin sa malaking concern ng mga doktor dito, baka dumami pa yung mga magkakasakit, napakarami pa mga residente ang nagpapagamot ngayon dahil sa mga tinamang sugat sa iba't ibang mga katawan, baka madagdagan pa nga daw ito. So Maris, tama nga yung nabanggit mo, dito rin ina-expect sana nga yung pagdating ni Pangulong Noynoy Aquino, pero yun nga, pinabot din sa atin ni Secretary Marojas sa pamamagitan ng text message na bukas nga raw darating ang Pangulo, pero hindi na nabanggit ni Secretary Rojas kung ano pa nga yung dahilan kung bakit hindi mo natutuloy ang Pangulo. Samantala Maris, ay yung commercial flights naman dito sa Tacloban ay nagpapatuloy, iba't ibang mga airline companies ang patuloy na nag-ooperate sa kabila na sira yung tower nitong airport at mano-mano at pagalingan ng piloto yung nangyayari dito para nga makalanding ng maayos yung mga eroplano, mapamilitary man o commercial aircraft. At sa ngayon nga Marisa, wala pa tayo nakikitang muling lumilipad o lumalanding dito dahil nga medyo kulimlimang panahon, medyo madilim ang kalangitan, kaya maaaring nagkakaroon ng precautionary measures dahil nga walang tower dito sa Tacloban Airport. Maris? Ian, kumusta yung relief operations ngayon dyan? Maabot na ba raw yung 10 bayan pa sa Leyte na kahapon nauiulat na hindi pa rin nararating? Maris, pagdating sa relief goods, nakausap natin yung taga-United Nations, si Mr. Tampa, sabi niya sa atin, talaga daw na napakahirap, Maris, itong sitwasyon dito sa ating bansa. Isa siya sa talaga naman na nakasaksi sa iba't ibang mga kalamidad sa buong mundo, pero yung nangyari daw kasi dito sa Tacloban, mahirap daw talagang i-set up. Unang-una nga, wala silang mga sasakyan, walang mga mabilhan ng gasolina, kaya naman pahirapan yung pag-iikot. Pero sabi nga niya, kailangan nga lamang daw na magkaroon ng sistema at pagdating nga doon sa distribution, sinasabi nila na hindi naman daw talaga sila yung nag-distribute. Kumbaga sila ang naglilikom ng mga foreign aid mula sa ibang bansa. Kasama na rin siyempre, nagbibigay sila turnover sila sa DSWD. Pero pagdating sa distribution, Maris, ang nangyayari kasi, pinapasa na yan sa mga LGU. Ngayon, ang nagiging problema kasi Maris, kapag nadala na sa munisipyo, ang problema naman ng mga barangay, wala rin silang panghakot. So kung meron panghakot, yun ang nagiging problema. Kung may panghakot, madali sanang maibibigay sa mga residente ng bawat baryo. Kasi Maris, ngayon galing lamang ako doon sa San Jose Elementary School. Ang binanggit sa atin ng mga residente doon, mula nung mahigit isang linggo na ang nakakaraan, ay hindi pa raw sila nakakakuha o wala pa nag-distribute doon sa barangay San Jose. Napakalapit lamang noon Maris sa airport. Halos yung airport compound nga ay kadikit lamang ng barangay na yan. At sinasabi nga nila na kung hindi pa sila pumunta sa airport nung unang mga araw, ay hindi pa sila makakakuha. Pero yung sinasabi mo nga, na tinatanong mo na yung actual distribution doon sa mga baryo o sa mga eskwelahan, yun ang kulang pa talaga. So nakikita natin. At ngayon nga lamang, nakausap ko yung mga residente, kulang. At dito naman Marie, sa pila ng C-130, ang nalulungkot yung ating mga kababayan dahil nakikita nila napakaraming mga relief goods dito. Toneto nilada ito, Maris, na galing binababa ng mga Black Hawk helicopters mula doon sa USS George Washington. Meron mga nanggagaling pa sa mga C-130 ng iba't ibang mga bansa. Nakikita nila sa kanilang napakahabang pila, ilang araw sila dito. Pero sabi nga nila, ang nakukuha lamang nila, isang tubig, isang boteng tubig, isang pakete ng biskwit. Ganoon lamang. Pero
nalulungkot sila no, na nasa harapan nila ang napakaraming relief goods. Sana nga daw ay madaliin ang pag-distribute nito dahil sayang, Maris, ano, napakarami nito eh. Kaya humihiling sila na sana daw ang mobility ng ating mga LGU, no, sana isang linggo na ang lumipas, sana daw ay mas mapabilis na ito. Maris. Alright, maraming salamat at ingat kayo dyan, Ian Cruz.